So eto mga sangkay, isa po talaga ito sa ating binabantayan dahil dito lang po ito sa Asia. So kapag nangyari mga sangkay na nagkaputukan, malamang sa malamang, imposibleng hindi magiging isang alingaw-ngaw ito sa Pilipinas at katatakutan ng ating bansa. Well, pag-usapan po natin ito dahil nga po itong North Korea nagpalipad na naman po ng sangkatutak na mga missile. So, hello. What's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. I hope na okay lamang po ang inyong kalagayan. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So, kung nanonood ka dito sa YouTube, matik na, okay? Kung hindi mo pa nakasubscribe, alam mo na dapat ang gagawin. Pindutin nyo lamang po yung subscribe button na makikita sa ibaba. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ganun lamang po kadali, mga sangkay. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, make sure, okay, na masasubscribe. Ay, hindi pala subscribe. Mafa-follow mo ang ating Facebook page. Nandiyan lamang yan, makikita nyo mismo ngayon. Okay, mga sangkay, ito na nga po. Okay, ito na naman, kwentuhang international news. Global update na naman po tayo. Wala namang iba mga sangkay Kasi hindi na po tayo nangingialam sa mga politika dito sa Pilipinas dahil alam naman po natin ang politika dito sa ating bansa talagang namang nakakahilo. Hindi mo na malaman kung sino nga ba talaga ang totoo sa kanilang lahat. No? Pero syempre, pro-government pa rin po tayo mga sangkay. Yun naman po ang sinasabi ng Biblia na sumunod po sa mga namamahala. Subalit mga sangkay, ayaw na po natin mangialam sa kanila. Bahala na po sila. Ang importante ngayon, maipapaabot po natin yung mga pandaigdigang balita dahil ito po ay mahalaga mga sangkay. Diyos mio marimar. Ito nga po ang balita, no? Missile, nagpalipad po ng missile. Okay? Yung North Korea na naman, mga sangkay, sangkatutak na naman po. Ayon po dito sa report. North Korean fired multiple cruise missiles towards the sea of its west coast on Wednesday. Ito daw po ay na-detect ng Korea. I think kasama po dito yung US intelligence. Okay? Sabi po dito, South Korea's Joint Chief of Staff said in the latest sign of heightened tensions on the Korean Peninsula. So itong digmaan na to mga sangkay, nagpapatuloy. Itong sigalot, simula pa po ito nung nagkaroon ng Korean War. And until now, mga sangkay, hindi pa rin po yan tapos. Kahit sabihin na po natin na mahabang panahon na po ang naalipas, pero hindi pa rin po ito tapos. Dahil wala pong naging agreement doon na tapos na ang digmaan. Ang naging agreement lamang po nila is pansamantalang ceasefire. At eto na naman mga sangkay, no, ang balita. Itong missile o mano ay pinaputok at around 7 a.m. noong Tuesday, ayon po dito. And the launches were being analyzed by South Korean and US intelligence. Ayon po dito sa report, mga sangkay. Ito daw po ay hindi in-specify how many missiles were fired but said further activities by the nuclear-armed North were being monitored. So, ngayon, mga sangkay, dahil nga po nakaka-alarma na po itong ginagawa ng North Korea. Sa tingin ko mga sangkay, baka North Korea po ang magpasimula po ng digmaan, no? Kasi, talagang, hindi ko alam kung nag-iisip pa po yan si Kim Jong-un, no? Mala Hitler din po yung datingan, mga sangkay. Diba? So, hindi daw po na tiningnan nila kung ilang mga missile ang pinalipad, mga sangkay. Pero ito ngayong paggalaw ng North Korea ay tinitingnan po, minomonitor ng husto ng Amerika at South Korea. Remember mga sangkay, dito lamang po yan sa Asia. Kapag nangyari yan, Diyos mio marimar. Nako, andyan pa naman yung China, tapos meron pang Taiwan. Ay, nako po. Tapos nasa gitna po tayong dagat. Pambihira. Sabi po dito, while UN Security Council sanctions targeting the North's weapons development do not bar testing of conventionally armed cruise missiles, South Korea's Defense Minister Shin Won-sik condemned the launches as a serious threat to his country. Well, yun nga ata ang pinaparating ng North Korea na ma-realize ng
South Korea na seryoso sila sa kanilang gustong mangyari na makipagdigma. No? Kasi, painit ng painit po, mga sangkay. Nagpaparamdam po talaga itong North Korea. During a visit to the 17th Fighter Wing, on F-35 Stealth Fighter Unit. Ito po ay mga pandigma, mga sangkay. Shin also warned that the North Korean leader's regime would face its... okay. Kumbaga, ito po ay pananakot na po nila mga sangkay sa North Korea. Kapag magpasimula itong North Korea ng isang digmaan, naku, kumbaga parang sila na po mismong nagukay ng kanilang anuhan. Ganun po yung dating. Ito po yung warning mga sangkay ng mga leader na kakampi po nitong South Korea. And remember, tatlo po yan mga sangkay. US, South Korea, and Japan. At ang very interesting mga sangkay, yung mga kagamitan ng Japan until na mga sangkay, interesado pa rin po ako malaman kung anong klase mga pandigma ang mayroon po sila. If Kim Jong-un, sabi po dito, if Kim Jong-un makes the worst choice and starts a war, you as an invisible force that protects South Korea should become the vanguard in removing the leadership of the enemy as soon as possible. So, parang pipilitin po ata talaga nito na tanggalin itong si Kim Jong-un at palalayain po itong North Korea. Kaya nga lang mga sangay, magiging matindi to kung gagawin po talaga ng Amerika yan at iba pang mga bansa. Remember, ang North Korea, sunod-sunuran lamang po yan kay Kim Jong-un. Kung ano po ang sinasabi ni Kim, sunod din po sila. No choice po sila mga sangkay, wala po silang magawa. Ganun po ang nangyayari. Kaya naman, ito ngayon, kahit ano pa namang warning nila, parang hindi pa rin po yan tatagos sa utak ni Kim Jong-un. Baka pinagtatawanan pa rin po sila. The latest firing of missiles by Pyongyang comes as the North or South Korean Navy's Special Warfare Unit was taking part in training along the east coast in Gangwon province bordering the north for 10 days. Pambihira. The training was aimed at strengthening operational readiness following North Korea's recent artillery firing near a disputed maritime border and weapons test. Ayon po dito mga sangkay, kasi itong North Korea, test ng test mga sangkay until now. Alam niyo, nakaraan pa yan. Okay, nakaraan pa talagang lagi po. Hindi ba nauubos yung kanilang mga bala? Para hindi pa nagkakagera, paubos na ata yung bala nila, kakatesting nila ng kanilang mga missile So ngayon, mga sangkay, itong ginagawa nila, minomonitor pa talaga kahit naman siguro sinong bansa, no? Kung threat po talaga sa kanila itong North, imo-monitor po talaga nila ng gusto. So, ibig sabihin, kahit po magdeklara si Kim Jong-un ng digmaan, mamamonitor po nila kaagad at makakadepensa po sila kaagad. So, medyo delikado nga lang mga sangkay dahil nga po kapag pumutok ito, digmaang pandaigdigan ito. Dahil nga po, magkakaroon po dyan ng mga kampihan. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ginawa na naman nitong North Korea? Ano sa tingin nyo? Papunta na ba tayo sa digmaan or Third World War? Just comment down below. Now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Ito po Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.